Anjo Iliana kumalma matapos marinig si Ryan Agoncillo. Isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan. Walang Raisa May show, para yung tao nasasabik. Ayun na si Raisa May. Alas 11 pa lang, nasa TV na kung ano-anong pinapagawa, hindi naman bagay kay Raisa May. Meron pa sanang Aldab hanggang ngayon. Wala eh. Oo. Puro bopol yung humawak eh. Ayun, kasi kasama nga doon yung mga sindikato din. Siyempre, ayaw nila magpahiwa, di ba? Sali kami dyan, mga lola kami dyan. Pabida, ayaw nila nagpapaiway na hindi nakakasama sa kasikatan. Ito kasi mga sindikato sa Bulaga, katulad na nangyari sa sex bomb, pwede pang ayusin yun eh. Kaya lang, ang tataas ng pride kasi ang yayabang, akala mo sila may-ari ng Itbulaga. Sana wag ka mapikon. Tanggapin mo yung, matapang ka eh, tanggapin mo yung hamon ko. Para may masirang tao dito. Okay? Go! Ilan nga lang yan sa mga patot sa pasaring ni Anjo Iliana sa mga dati niyang nakasama sa Itbulaga na talaga namang pinag-usapan ng mga netizens sa mga social media. Pero matapos ang lahat ng mga yan, tila ibang tao na ang napanood ng mga netizens sa kanyang bagong upload na video. Dahil na rin siguro ito sa balitang lumabas mula sa interview ni Dabarkad's Ryan Agoncillo sa News 5 na gumagawa na ng legal na hakbang ang management ng Itbulaga laban sa mga naging pahayag ni Anjo Iliana. Pag Dabarkads, one for all, one for one. Yeah. So we remain a solid unit. Do you get shocked na parang, my God, where are these things coming from? Well, nakasama niyo before yung mga, let's say si Anjo. Diba? Parang, saan galing to? Well, as far as I know, the management is taking the necessary steps. But further than that, I have no more comment. Ang mundo natin ngayon may karampatang action ng mga bagay. Yes, good morning sa inyong lahat at nakaka-miss na rin kayo at kamusta kayo lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang daming balita sa news. Pero yun nga, kung napansin nyo ay halos isang linggo na po akong medyo tahimik. Hindi na po tayo nagkikwento. At umiiwas din tayo ngayon sa mga news kasi sabi ko nga kaya naman tayo kumalma nung isang linggo na at nananahimik sa mga kwento kasi sabi ko nga parang marami tayong nasasaktan sa ating mga kwento. Kaya nga sabi ko, teka, kalma muna tayo, wag na muna tayo magpadala ng emosyon. Kasi siyempre nakakakonsensya din kung tayo ay nananakit ng mga inosenteng tao. Kaya ngayon umaga po ay tayo po ay bumabati sa inyo at nagsasabi din na kung meron po mga lumalabas na mga kasi nabasa ko kanina na naman, unang basa ko wala daw akong tigil sa pagkwento alam niyo naman isang linggo na ako ng tahimik. Isang linggo na po tayong hindi na po nagkikwento at na-explain ko nga ito kung bakit. Pero gano'n pa man, i-explain ko ulit na tayo po ay nananahimik ng isang linggo na. Ayaw na natin magkwento sapagkat yun nga ay mukhang nakakasakit tayo ng ibang damdamin na hindi ko gusto na nananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya again, hindi po totoo yung mga lumalabas na chismis na tayo po ay tuloy-tuloy pa rin daw nagkikwento. Alam niyo naman na isang linggo na akong quiet, kalmado. Pag nagkikwentuhan tayo dito ay sa mga bagay-bagay na lang na pang-araw-araw. Hindi ko na po hinuhugot yung mga nakaraan. Katulad ng mga huling linggo na tayo po ay nagkikwento ng mga masasama na loob, mga lumang
kwento ng hinanakit. Kaya yun lang, pinapaalala ko lang po sa inyo, baka madala kayo sa mga pagbibinta ngayon na sinasabi ay hindi pa daw ako tumitigil na pagkwento. Isang linggo na, hindi naman tayo makapagsisinungaling. Isang linggo na po tayo humingi sa inyo ng dispensa dahil tayo po ay kalmado at wala na po tayong kwento. Isang linggo na. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na tayo pwede kamustahan at yun nga ang ginagawa ko itong huling isang linggo ay kinukumusta ko na lang kayo sa bawat lugar niya sa Pilipinas. Kaya I'll see you soon at good morning sa inyong lahat at have a nice weekend. It's a Friday. Yes, it's a Friday. Have a nice weekend po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.